Wow, ang dami talagang sumali sa ongoing Balikatan Exercise 2024. Pero ang pinaka-active po sa Balikatan Exercise ay Pilipinas, Amerika at saka yung France Navy. Pero yung mga nag-oobserba po ng mga bansa na gusto rin sumali at nakamonitor dito sa Balikatan Exercise na ito, tulad ng Brunei, Canada, France, Germany, United Kingdom, UK nga po, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand at Vietnam. So, 14 po sa kasalukuyang ang mga observer. Yung France, yung Navy lang ang sumali, pero yung kabuuan hindi pa. Pero ang Amerika ay siya hong active. Kung di ako nagkakamali, nasa 17 or 16,000 ang mga tropa ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Military at ng mga sundalong kano o ng Estados Unidos. At ito po yung nangyayari na ngayon sa iba-ibang mga lugar dito po sa ating bansa, especially sa Luzon, yung Northern Luzon or Central Luzon. Yan po, yung mismong lugar sa may parte ng West Philippine Sea. Okay? At alam po ninyo, kasama rin ang Coast Guard. First time na itong Coast Guard ay sasali sa balikatang ito. Ayan o. Kita nyo yung mga military. Ayan o. Yan ang mga military tank. Ayan po, military. Ayan o. Yan yung mga gagalaw. Na anong tawag dito? Bibigay po ng mga actual na operation by land, by air, by sea. So, karagatan mismo ng West Philippine Sea, diyan gagawin. Ayon ng China ito, pero wala tayong magagawa kasi yan po ay karagatang sakop ng Pilipinas, exclusive ng Pilipinas kung anong dapat gawin. Hindi pwedeng kontrahin ng kahit sino. So, kaya ko ito po ay pinaparating sa inyo dahil baka po matakot kayo, lalo na po yung mga hindi sanay sa ganitong mga operasyon ng mga military o ng ano tawag ito, ng malawakang galaw ng mga military, pati pala paggawa ng mga ng mga pansamantalang kampo. Nakita niyo, no? May ginagawang ganyan, no? Ayan, no? Mga pansamantalang kampo. Ayan, no? So, yung EDCA site, Enhanced Cooperation Agreement site, din ho may mga pansamantalang titirahan ng mga sundalo. Don't panic ang ating mga kabayan, especially dito sa Luzon, dahil yan po ay exercise lang, military exercise lang. Although ayaw ng China ito, nanggigigil ang China at bakit may ganyan, pero wala sila magagawa. Atin po yung lugar yung West Philippine Sea, anong pakialam nila? Okay? At alam ba ninyo na ngayon po ay mayroong na-discover ang ating military at Coast Guard na mayroon daw more or less mga 50 o hanggang 54 na mga Chinese vessel ang nandyan po sa area ng West Philippine Sea. Ano ito? Nagmo-monitor din sila, nag-observe din sila, nakatulad ng 14 na mga bansa na nabanggit ko sa ginagawa actual operation ng Philippine Military at ng Amerika. Ayan. So, wala naman sila magawa. Atin yan Kung ano man ang kanilang paniniwala dyan, kanila yun. Pero wala silang magawa. Hindi naman tayo pwedeng pigilan ng China at hindi naman magpapapigil ang Pilipinas sa balikatang ito dahil kasi ginagawa sa exclusive economic zone natin. Kahit na hindi tanggapin ng China, wala silang magagawa dyan. Seryoso. Kaya kung yung mapapansin, pati pala yung India, totoo, meron pala tayong missile. Meron na tayong missile galing sa India. Wow. Ang India nung araw, kung yung mabase sa record, ang India ay kaibigan niya ng China. Pero dahil sa mga ginagawa ng China, hindi na rin magustuhan ng India. Kaya po, ayan. Kumakampi na ho sa maraming mga bansa sa mundo na nakakaunawa sa kalagayan ng Pilipinas. At meron pa hong isang balita, tinaalala ko. Alam ba niyo yung G7? Yung 7 mga bansang malalaki, magandang ekonomiya. Member dyan ang Japan, Canada at saka po ang Amerika at yung ilang mga bansa sa EU tulad ng France, UK at saka Germany. Kinull out po nila ang China tungkol sa issue ng international law na atin o sa Pilipinas ang West Philippine Sea.
under national law at dapat daw ay irespeto ng China. Ayaw din ng China yung mga ganyang paliwanag, pero pabor na pabor sa Pilipinas yung ganyang statement ng G7. Ibig sabihin, tama yung direksyon at programa at paninindigan ng Pilipinas at ng Philippine government sa labang ito. Kasi first time ho na mangyari ito. Nagpapatunay ito na hindi lang po basta yung European Union, hindi lang Canada, America, hindi lang Japan, Australia, New Zealand, South Korea, at iba pa mga bansang kapitbahay natin dito sa ASEAN. At mga bansa rin galing ho sa Middle East ang naniniwala sa international law at naniniwala sa pinaglalaban ng Pilipinas. Palawak pa ng palawak. Ayan. So, problema ng China yan, pero bahala sila. Parang walang kakampi ang China. Ano bang bansa nakita nyo? Pati naman yung Russia, marang alanganin din dito sa isyong ito. Yung North Korea, wala naman yan. Hindi naman malaking problema yon. So, majority ng mga bansa sa mundo, malaki man o malilit na bansa, kumampi na sa Pilipinas. Balikatan exercise pa lang, nagka-interest na sila. Sa prinsipyo at pinaglalaban, nandyan na sila. Okay? Nakakalungkot nga lang, may mga Pilipinong pro-China. May mga Pilipinong pumapabor sa China. Samantala, ang international community ay kumakampi sa mga Pilipino laban sa China tungkol sa isyong ito. Tapos may mga Filipino-Chinese o Filipino pro-China. Pasaway, di ba? Kaya yung inyong galaw. Ewan ko kung saan kayo kumukuha at humuhugot ng lakas ng loob yan. Kung ano man po ang kasunduan dyan, nasa inyo na yan. At mahiya kayo sa international community. Alam ito ng mga Pilipino sa abroad. Alam ito ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaano kahalaga ang suporta at pagkakaisa ng mga bansang malalaki at maimpluwensya sa isang katulad natin na inaargabyado, hinaharas, sinasakop, pinakikialaman ng bansang may tuturing na malaki dito sa ASEAN, ang China. Okay? Sa kabila ng ang laki ng problema ng China, ang laki ng problema nila sa ekonomiya. Marami na pong nagugutom doon, marami na nahihirapan doon dahil bagsak ang ekonomiya nila. Sunod-sunod pa yung mga kalamidad nitong nakaraang mga buwan. May earthquake, may flooding, typhoon at kung ano-ano. At yung kanilang 1.2 to 1.3 million na kanilang mga mamamayan, hirap na sa buhay. Dahil unang-una yung iba doon, ayaw din itong style ng kanilang bansa na makipag-away. Ayaw nilang makipag-away sa Amerika. Ayaw nilang makipag-away sa iba-ibang mga bansa dahil siguradong pag nanggulo ang China, nakipag-away, sanksyon ang aabutin nila sa business, security at marami pang iba. Lalong magugutom ang kanilang komunidad, ang kanilang mamamayan. Pag sinanksyon, pinarusahan ng malaking mga bansa, tatamaan ang ekonomiya lalo ng China at ang maapektuhan dyan kanilang mga mamamayan. Kaya mismo mga mamamayan ng China, hindi lahat kontrolado nila para dito sa pangbubuli, pang-aagaw sa West Philippine Sea at pang-aangkin ng controversial na South China Sea.